Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong sa Malabon. Grabing fake news sa Malabon, no? Sa sementeryo doon sa kanila. So eto, meron tayong nakita kanina sa FB. 2021 flashback. Tugatog Cemetery at CMU controversies ni Oreta. Oh, ito yung anak ni pamangkin ito ni Ninoy. No, itong si Oreta. Anak ito nung dating senadora, si Tessie Aquino Oreta. Yan. Ewan ko biglang nalaos yun sa politika. No, si Tessie. Okay. So, bakit may fact check agad? Kasi dati may nagkalat ng kwento dyan noong 2021. Mayor pa siya noon ha. Mayor pa yan. In-announce niya na hindi siya papasok sa politika, ganyan, bla bla bla. Tapos pinare-renovate niya. Hindi na siya papasok sa kanyang sa politika. Parang last term niya kasi yan. So, dati siyang konsehal ng Malabon, naging vice mayor, naging mayor. Tapos yung termino niya, sabi niya, hindi ako sasali sa politika. Hindi ako papasok ng politika uli. Sabi niya. Nangyari, ang komandidato yung kapatid niya. So, hindi na iniwala yung mga kalaban. At maloloka ka sa lupit ng late ng Malabon, ang lupit ng fake news doon. So sabi rito, ito yung akusasyon sa kanya sa isang FB post. Ito raw, sementeryong kalat ni Lenlen. Bigyan ko lang kayo ng konting background dito sa sementeryo na to. Itong Tugatog Cemetery, sikat ito. Meron itong mga dito yung mga estatwa, mga rebulto diyang nakalagay sa mga mausoleo ng mga demonyo. So yun ang kumbaga, doon sila nakilala at pinupuntahan talaga ng mga tao na kahit kumbaga dinadalaw lang out of curiosity. Tapos isang problema dyan, overpopulated na. Okay, yan, anong nangyari? Overpopulated na. Kaya nga pinarenovate na yan. So sabi rito, sementeryong kalat ni Lenlen. Alam nyo bang noong term ni Oreta, giniba ang Tugatog Cemetery, ang tanging pampublikong libingan ng Malabon o sa Malabon para sa umano'y redevelopment? Marami ang nagulat at nayanig noong 2020. Nang mabulaga ang mga pamilya sa makalat na demolition ng mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. Bulldozers, exposed graves, and basag-basag na alaala ang iniwan nito. Walang konsiderasyon, walang maayos sa plano at parang minadali ang lahat habang nasa gitna pa ng pandemya. Hindi po kami naabisuhan ng maayos, nagulat na lang kami, wala na yung puntod ng lolo ko, sabi ng isa, 57 years old. Okay, so fast forward, 2024, si Mayor Janine Sandoval ang umaksyon kaagad at nang maupo ng 2022, sa halip na hayaan lang na ipinaayos niya ang ipinaayos niya ang Tugatog Cemetery mula sa pagkasira. Ayos Unang-una, nung pinagiba yan, yung may demonyo, yan nung ipinagiba po yan, para ipa-renovate. Ibig sabihin po, may pondo yan. Okay? May pondo dyan. So bakit pa pagpasok ng mayor, siya nagpaayos? Ibig sabihin, meron rin siya sariling pondo? Ang maliwanag po doon, wala po siyang sariling pondo para ipaayos. Kasi hindi mo pwedeng pondohan ang isang existing government project na ongoing. Kasi may pondo itong nakalaan. Alright? So hindi pwedeng doble-doble ang pondo. So mali na kagad doon. Ito pa isang post na nakakatawa rin Sana mamulat na ang mga Malabonian sa ginawa na pagkukurakot ng Oreta. Grabe, pati yung kaisa-isang sementeryo na public, binenta pa, ang dami nyo nang ninakaw sa bayan. Hindi pa kayo nakakontento sa corruption ng Oreta, sabi. Yan, Tugatog Cemetery, nabenta ng mga Oreta sa Loyola, sabi. At pribadong pagmamay-ari na, naway, mapagkakitaan sa pangunguna ni 111. Sino kaya ilintik na yon? So merong isang netizen dyan, nakita ko kanina sa FB, question. Ito kasing gumagawa ng fake news dyan Si Balitang Trending. Yan. Buhay pa yung page na yan. Ito yung si Mayi. Sabi niya, ito yung kumukontra. Sabi niya, hindi ako vlogger o personality. I'm just a lady na sawa na sa fake news.
Kasi naloko at pinapaikot na nito ang mga Malabonian. Hindi rin ako nagtatago ng pangalan o gumawa ng fake na page. So it's fake. I'll call it out for what it is. Fake. Tama na ang Facebook page na nagpapanggap na para magpa-trending. Kunyari lubog, kunyari news, kunyari vlogger. Jubilee year pa man din ngayon. Let's start promoting truth, goodness, and peace. Tama si Mai. Ito siya yung post niya. So kinontra niya yon. Sabi niya rito, yung CMU, dito tayo sa sementeryo. Sabi niya, the claim that the Tugatog Cemetery renovating during the pandemic was mishandled and disrespectful. Sabi niya, sinira nga raw. Sabi niya, ang tawag po sa process na ginawa ay renovation. Ibig sabihin, kumbaga sa bahay, pag luma at medyo sira na, kailangan na itong i-renovate. I agree, tama po yun. By 2016, ang sementeryo na yun daw ay wala na palang available burial slots. So karamihan ng Malabonians ay no choice na but to look for private burial options or place their departed loved ones in impoverished, often unsafe areas within the cemetery. Yung mga gilid-gilid na lang. Siksikan na kasi dyan nun eh. Now, recognizing this issue, the Malabonian City government initiated the rehabilitation project in 2020, even amidst the challenges of the COVID-19, the pandemic. So the goal was to ensure that Malabonians would come again have access to safe and organized public burial services. So yun ang ginawa ng mayor dati, ni Ureta. So ang objective daw po nun, syempre, di ba uso yung cremation ngayon? Tingnan nyo ha. So naglagay siya ng columbarium na may mga maliliit na boxes yun para sa mga abo. Okay? So sabi rito, ibig sabihin ay mag-increase ang burial slots as much as 20,000 plus from 6,000 lang dati. Now, adding a crematory facility to modernize the cemetery and address increasing demand for cremation services. Alam niyo, meron dito sa Quezon City, dito sa Baesa, meron ganyan. Yung cemetery pong yun, maliit. Parang yung sa Malabon na yan. Alam ko yung sa Malabon na yan eh. Maliit lang. Mga ganyan lang din, 6,000 lang din yung capacity, konti. Siksika na. Alam niyo, ginawa rin ng Quezon City government. Halos kasabayan yan nung pandemic. Giniba rin po yun. Hindi na nagpalibing, inalis na yung mga punto drone. No? Tapos inayos nila. Naglagay sila ng columbarium at nung panahon ng pandemic, free ang cremation katulad doon sa Malabon. Meron na rin silang free cremation services para sa mga taga Malabon. And then transforming Tugatog Cemetery into a safer park-like memorial space, ensuring better organization and safety for visitor, partnering with Loyola Memorial Services, a reputable provider to ensure the implementation met professional standards. Okay, so ito pong sementeryong ito, nananatili po itong publiko pa rin. Okay? Ito, tignan nyo ha. Paliwanag niya mismo. Ito mga naiiwan na mausoleum, so parang part of the design. May heritage value. Yung lugar na to, kasi nga ito nga in-envision natin, may ayos to para pumasok, pwede din pumasok mga tao dito, magbuni-muni, may park, may pwedeng lugar na pwedeng i-exercise. Yan yung purpose niyang mangyari. Yan, ganyan din ho yung nangyari sa La Loma. Siksikan din dun sa La Loma. Lalo yung dito sa may likod ng A. Bonifacio, sa may parte ng Caloocan. Pero yun ay bahagi ng Quezon City. So, nangyari doon, nung estudyante pa ako noon eh. Pagka doon ako dumadaan sa 5th Avenue, sumasaya ako ng jeep, pag nata-traffic dyan, nako grabe. Makikita mo sa gilid ng highway ng Sergeant's Guerra, no? Nangangatas-ngatas ang mga nakatirang patay sa loob ng mga nicho nila. Kapag ka mayroong nalulusaw na bangkay doon, sorry pero makikita nyo nakamarka ron yung square. Naglalangis kapag kakainitan ng araw. Ganon. So ngayon, ang ginawa, katulad dyan, nilinis yun. Ang ganda ngayon, nung kailan lang yung isa, di ba nakipaglibing ako sa isang kamag-anak namin, side ng nanay ko. Nako, ang ganda na ng itsura, parang Loyola Park yung style. Meron na naman uli yung mga nasa lupa, ang mga lapida lang makikita mo.
merong apartment, nasa ayos yung lugar. Hindi na yung watak-watak yung dadaanan mo na lundag-lundag ka sa mga nicho. Tapos pagdating mo rin sa paglilibingan, yung patay na daladala ninyo, bumaba na sa kabaong, kakalundag. Ito ganun din ang ginawa dyan ni Oreta sa Malabon. Well, unang-una kasi wala nang nalilibing dito. So gusto natin, pakinabang ang bawat Malabonian na bakit sa ibang lungsod. Yung may mga ganyan, yung background sa likod niya, preserve nila eh. Padadali yung mga namamatay pati dito sa ating sariling sementeryo. Wala na, kasi punong-puno na. Kaya ngayon, nakita natin, parang columbary na. So mas madaming malalagay. So almost triple of what it used to be. So malaking bagay ito. Well, agad-agad muna sa murang halaga, no? Na aral natin yan, matutulungan pa natin ang taong bayan. Kung ano kasi mahirap, pag namamatayan ka, panay gastos pa. Ngayon, kahit pa paano makakatipid sila. Kasi may phase 1, phase 2 po ito. So itong phase 1, nasa 50%, no? So, madami pang gagawin. Phase 1, ito, kalahati, itong mga columbary, basically the structures. So, ito po. But there, if we're looking at it, we're looking at all the nagawa dito para mabilis na yan, no? Kung gagawin. But part of the second floor of columbary, for only to constitute phase 2, yung crematory, that's part of phase 2. Pag-ayos maybe nito, yung mga daan-daan. Unang benefit, mas madami tayong malibing dito. Pangalawa, definitely makakatulong yung crematory, no? Pag may namamatay, mabibigay sa murang halaga. Pangatlo, it's also a park, so pwede Anong nawala si MacArthur? May MacArthur ba dyan? Muni mga tao dito, pwede bumisita. But that's the whole point of this. Nakita natin to during the pandemic, ang daming namamatay at gusto natin lang makatulong. Yan yung kanyang ginawa dyan. Kaya natatawa ko rin sa sinasabi, binabanat nila sa kanya na na fake news. Grabe, ang ganda ng ginawa. Kaya ko to kinontent kasi hindi naman to bago. Halos actually mga LGU nga na ginawa ito, inasikaso. Pagdating ng pandemic, tuloy-tuloy na nagamit yan. Libre ang crematorium. Pati Malabon. Ngayon, alam niyo ba, patunay na iyan ay sa publiko pa rin. Yung bagong mayor ngayon, yung Jenny Sandoval ba yun? Yun ang nag-inaugurate ng reopening ng sementeryo na yan ng Tugatog. So, kumbaga, itong sementeryong ito ang kanilang pinagtatalunan, no, pinagkukunan ng boto. Pagalingan, walang yan. Yung kabilang panig, yung pong si Lenlen Oreta, hindi po siya magmi-mayor. Kumakandidato siya para maging congressman. Yung congressman ngayon, kung di ako nagkakamali, hindi ko nga alam pangalan pala ng congressman ngayon eh. No? Pero yan ang gusto niya mangyari kung kandidato pagka-congress. Kandidato siya ngayon pagka-congressman. Gusto niya bumalik sa public service. Okay? So tingnan pa natin yung ibang mga mga issues dyan sa kanila. Ang dami, grabe. Ang dami. Actually, ilang mga kasama kong BBM vloggers like ni Mark Gamboa, 'di ba? Rin dyan nagpupunta rin dyan. Dyan din yung ang kandidato nga pala pagka vice mayor naman, yung dating artista na babae. Anong pangalan niya, Cory? Angelica, hindi Panganiban De La Cruz, dating barangay captain nung pandemic, tapos naging konsehal, ngayon nagba-vice mayor. Alright? Okay, so iwan nga natin ito. Yan lang na-share ko lang sa inyo yung sementeryong mukhang pinagkukunan ng boto ngayong pagkukunan ng boto ngayon itong 2025 election. 2025 lang. Hindi, 2024 wala na siyang confidential fund si Sara. Hindi siya binigyan. Kasi nga ayaw niya sumagot ng matino eh. Parang 2022 lang yung confidential funds niya po. Diba? 23... Ewan ko, meron pa ng 2023, tama no? Kasi si Sandro, hindi na pina-scrutinize si Sandro yun. Pinalusot ka agad. Pero 2024, wala na. Kasi ayaw niya sumagot eh. Tapos yung 2025 budget niya, wala rin. O nga, iyak daw sa happy niya. Oy, buyers po muna. 11:27 na pala. Di-dinner muna tayo. Okay? So maraming salamat po sa inyo. At pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.
buyers. See you later in a bit. Bye.